Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Francine at bago tayo magsimula sa ating tatalakayin, tayo muna ay manalangin. Panginoon, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng biyayang ibinigay niyo po sa amin. Gabayan niyo po kami sa araw-araw at patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob at determinasyon na harapin ang bawat hamon na aming makakaharap. Naway maging instrumento po ako ng inyong kabutihan at pag-ibig sa aking mga kaklase at guro. Amen. Magandang umaga sa inyong lahat. Bago tayo magsimula sa ating tatalakayin o sa ating aktibidad ngayong araw, meron muna ako mga paalala o reminder. Una ay ang manatiling tahimik at focus. Pangalawa, maging bukas sa pagkatuto. Pangatlo, magbigay ng feedback. And enjoy watching. At ngayon sa ating pagbabalik-aral, ano ang ibig sabihin ng tatlong bituin sa pambansang watawat o bandila ng Pilipinas? Tama, ito ay ang Luzon, Visayas at Mindanao. Sino ang nagdisenyo ng pambansang watawat ng Pilipinas? Tama, ito ay idinisenyo ni Emilio Aguinaldo. Ngayon ay meron akong inihandang mga larawan dito. Mga katanungan. Sino-sino ang mga nasa larawan? Tama, mga pambansang bayani ng Pilipinas. May ideya ba kayo sa kanilang mga buhay? Ano sa palagay ninyo ang kanilang nagawa para sa ating bansa? Tama, sila ay nagsakripisyo para sa kalayaan ng ating bansa o sa paggamit ng kalayaan. Nakatulong ba sa atin ang kanilang mga nagawa? Ngayon, pupunta naman tayo sa layunin. Matutukoy ang mga pambansang bayani ng Pilipinas. Makakapagbigay ng mga katangian ng isang bayani. Maipapahayag ang paghanga at respeto sa pambansang bayani ng Pilipinas. Hi! I'm Teacher Angel. Ngayon, may inihanda ako ditong mga quote. Una, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Pangalawa, tayong mga Pilipino ay may likas na kasipagan at talino. Panghuli, ang tunay na nagmamahal sa bayan ay hindi lamang salita. May idea ba kayo sa aking inihandang mga quote? Tama! Tungkol ito sa pag-asa, kasipagan at pagmamahal sa bayan. Ngayon, may inihanda akong mga katanungan dito. Bigyan ko kayo ng 10 segundong mag-isip ng inyong mga sagot. Una, sa iyong palagay, sino-sino ang gumawa ng mga quote na to? Tama! Si Dr. Jose Rizal, Manuel L. Quezon at Emilio Aguinaldo. Pangalawa, sa iyong palagay, bakit kaya nila sinulat ang mga quote na to? Tama! Upang magbigay ng inspirasyon sa mga Pilipino na maipapakita ang kanilang pagmamahal at dedikasyon sa bayan. Pangatlo, anong aral ang iyong napulot sa quote? Tama, ang pagpapahalaga sa papel ng kabataan bilang pag-asa ng bayan at pagkilala sa kakayahan ng mga Pilipino. Pinapaalala rin sa atin ang pagmamahal sa bayan, hindi lamang puro salita, kundi may gawa. Ano nga ba ang tawag natin nila Jose Rizal, Manuel L. Quezon at Emilio Aguinaldo? Tama, mga bayani
Ako nga pala si Binibining Fair. Kanina nalaman niyo ang ating tatalakayin, so ngayon ating kilalanin at isa-isahin ang mga pambansang bayani ng Pilipinas. Una ay si Jose Rizal. Si Jose Rizal ang pambansang bayani ng Pilipinas na lumalaban sa mga Kastila sa pamamagitan ng kanyang mga nobelang No Limit Tangere at El Filibusterismo noong panahon ng pananakop ng Espanya sa bansa. Ang pagsulat ng No Limit Tangere at El Filibusterismo ang siyang ginawang instrumento ni Rizal upang mamulat ang isipan ng mga Pilipino at upang makamit natin ang kalayaan kapalit man nito ang kanyang buhay. Labis ang pagpahalaga ni Rizal hinggil sa edukasyon lalo na sa mga kabataan. Ang susunod naman ay si Andres Bonifacio. Siya ang isang Pilipinong revolusyonaryo at bayani na nagtatag ng kataas-taasan, kagalang-galangan ng Katipunang Mga Anak ng Bayan, KKK o Katipunan. Isang lihim na lipunan na nakatuon sa pakikipaglaban sa mga Espanyol na sumasakop sa Pilipinas. Siya ay may diwa sa paghihimagsik laban sa malupit na mananakop na Kastila. Siya rin ang nagnais na mabangon ng pamalaang malaya ang naging daan upang kaniyang maitatag ang Katipunan na kakatawan sa himagsikan at upang maging wasto at panatag sa kaniyang hadikain, kalayaan ng bayan. Manuel L. Quezon. Kilala bilang ama ng wikang Pilipino, tinagurian ding ama ng Republika ng Pilipinas, siya ang naging unang Pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas sa ilalim ng pamahalaang Amerikano noong simula ng ika-20 siglo. Marcelo del Pilar, isang propagandista at satiristang revolusyonaryong Pilipino. Sinikap niyang itaguyod ang makabayang sentimiento ng mga ilustradong Pilipino or burgisya laban sa mga imperialismong Espanyol. Emilio Jacinto, isa sa mga pinakamataas na opisyal ng Rebolusyong Pilipino at sa pinakamataas na opisyal ng Katipunan. Kilala siya sa mga aklat-aralin ng kasaysayan sa Pilipinas bilang utak ng Katipunan. Apolinario Mabini, siya ay kilala bilang dakilang paralitiko at utak ng rebolusyon. Isa siya sa bumuhay ng La Liga Filipina na siyang nagbibigay suporta sa kilusang reforma. Melchora Aquino, revolusyonaryong Pilipino na kilala bilang Tandang Sora dahil sa kanyang edad. Siya ay kilala bilang ina ng Katipunan, ina ng himagsikan at ina ng balintawak para sa kanyang mga kontribusyon. Gomborza ay tumutukoy sa tatlong pari ng Katolikong Pilipino na sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora na pinatay noong 17 Pebrero 1872 sa bagumbayan ng mga kolonya na otoridad ng Espanyol sa paratang pagpapabagsak na bunga ng 1872 Cavite Mutiny. Emilio Aguinaldo, pinamunuan niya ang puwersa ng Pilipinas sa unang laban sa Espanya noong mga huling taon ng Rebolusyong Pilipino 1896 hanggang 1898 at pagkatapos ay sa digmaang Espanyol-Amerikano 1898 at sa laban sa Estados Unidos sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano 1898 hanggang 1901. Francisco Balagtas Baltazar, siya ang kinilala bilang prinsipe ng manunulang Tagalog at itinuturing na William Shakespeare ng Pilipinas para sa kanyang kontribusyon at impluensya sa panitikang Pilipino. Ang sikat na romantikong pag-iibigan ng ika-19 na siglo, ang Florante at Laura, ay ang kanyang pinakamainam na likha. Gregorio del Pilar, isa sa pinakabatang general ng Pilipinas noong panahong Revolusyon at digmaang Pilipino-Amerikano.
Kilala siya sa kanyang matagumpay na pag-atake sa kwartel ng Espanyol sa paumbong sa labanan ng Quengua at sa kanyang huling paglaban sa labanan ng Terad Pass sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano. Lapu-Lapu, itinuturing na isa sa pinakadakilang figura ng sinaunang kasaysayan ng Pilipinas. Isa siya sa unang lumaban sa pananakop ng Espanya dahilan upang napatay niya si Ferdinand Magellan. General Antonio Luna. Siya ang itinuturing na isa sa pinakamatapang at pinakamagaling na general sa panahon ng Revolusyonaryong Pilipino. Isa siya sa pinakahinangaang bayani ng Pilipinas. Josefa Llanes Escuda, kilala bilang leader ng sibiko, tagapagturo at tagapagtatag ng Girl Scout of the Philippines o GSP sa panahon ng pananakop ng Hapon. Siya ay pinatay sa hinala ng pagiging isang taga-simpatya ng mga gerelya. Juan Luna, isang Pilipinong pintor at bayani. Kilala siya para sa kaniyang larawang spolaryo, isang dibuho ng pagkaladkad ng mga banghay ng mga natalong gladiator sa Colosseum sa Roma. Ang nakakabagbag damdaming eksenang ito ay maaring itulad sa mga kasawian ng mga Pilipino sa ilalim ng Espanya. Macario Sakay, isang bayani noong panahon ng mga Amerikano. Tinagurian siyang badolero o tulisan ng mga Amerikano. Isa siyang katipunero noong 1892 at nagtatag ng Republikang Tagalog noong 1902 ayon sa mga paniniwala ng mga KK. Diego Silang, ipinagmalaki ng mga taga-Ilocos si Diego Silang. Humingi siya ng reforma tulad ng pagpapaalis sa tungkulin ng abusadong alkalde mayor at pagbawas sa sistemang pulo. Ipinatanggal niya ang tribute at pulo at kinuha ang kayamanan ng simbahan. Mahalaga ang pag-aalsa ang ginawa ni Diego Silang dahil ito ang naging batayan ng himagsikang 1896. Gabriel Silang, ang matapang na asawa ng leader ng Ilocanong maghihimagsik na si Diego Silang. Kasunod ng pagkamatay ng kanyang asawa, pinumunuan ang grupo sa himagsikan laban sa mga Kastila. Pumunta naman tayo sa aplikasyon. At ngayon, hahatiin ko kayo sa 2 pangkat. At sa bawat pangkat ay kinakailangan magbigay ng mga katangian ng isang bayani at ipaliwanag kung bakit ito mahalaga na maging katangian ng isang bayani. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 segundo upang gawin ito. Narito ang mga katangian mayroon ng isang bayani. At ngayon, pumunta naman tayo sa pagtatasa. Sa gawain na ito ay kinakailangan piliin nyo ang bayani na inilalarawan sa bawat tanong. At sa bawat tanong ay binibigyan ko lamang kayo ng 5 segundo upang sagutan ito. Narito ang mga katanungan.
ito ay naghanda ako ng takdang aralin para sa inyo, mga bata. Paano ito ipahayag ang inyong respeto at paghanga sa mga pambansang bayani ng Pilipinas sa pamamagitan ng paggawa ng pictorial tribute. Narito ang mga palatuntunan upang sundin ninyo sa paggawa ng pictorial tribute. Una, pagsasaayos ng larawan kung saan may 20 puntos. Pangalawa, pagdedesenyo kung saan may 10 puntos. Pangatlo, orihinalidad kung saan may 20 puntos. Pang-apat, pagkamalikhain kung saan may 20 puntos. Panglima, representasyon ng idea kung saan may 30 puntos. Ngayon naman, tutungo tayo sa panghuling aktibidad kung saan naghanda ako ng mga katanungan para sa inyo, mga bata. Unang tanong, bakit tinaguri ang mga pambansang bayani ng ating bansa ang mga taong nabanggit sa diskusyon? Tama! Dahil ito sa hindi nila matawarang nagawa para sa ating bansa at sa pagtulong sa mga kapwa Pilipino sa panahon ng pangangailangan. Ngayon naman, dadako tayo sa ikalawang tanong. Sino sa mga pambansang bayani ng ating bansa ang iyong hinahangaan ng lubos? Magaling! Ngayon naman, dadako tayo sa pangatlong tanong. Bakit importante ang mga pambansang bayani ng ating bansa? Tama! Sila ay importante dahil sila ay may kontribusyon sa ating kasaysayan. Galing, mga bata, dahil nasagutan ninyo ang mga katanungan na aking hinanda. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili dahil natapos ninyo ang aralin ito. Sana'y may natutunan kayo mula sa aralin ito. Tandaan na mayroong mga makabayang Pilipino na isinakripisyo ang kanilang buhay upang iligtas ang ating bansa. Salamat sa pakikinig, mga bata. Hanggang sa muli!